Hi, ako nga pala si Dakilang Tamad, ang taong gusto yumaman pero tamad na tao. Ngayong araw pala mga katamad ay makakuha pala ako ng kamansi din sa amin at gagawin namin panghapunan. Sa mga katulad kong mahirap mga katamad ay mga gantong gulay talagang hindi namin ito palagpasin. Lalo na't ito ay libre lang ang makuha ka lang sa puno ay meron ka nang agulayin. At nga ni mga katamad nakuha na nga ni ako din sa puno at naisip ko nga ni baka nga ni gabihin pa ako pag mamaya pa ako kumuha ng kamansi. At rin mga katamad ay pinulot ko na nga ni para dyan kinuha natin kamansi at sabi ko adalin ko na sa bahay at masimulan na rin natin itong lutuin. At dito mga katamad ay nagpahid na nga rin nga pala ako ng konti langis kasi nga pag hindi ako nagpahid ng konti langis sa aking kamay didikit sa akin yung dagta. Talaga naman pag dumikit na ang dagta ay kahirap tanggalin. Ayan na nga ni mga katamad at tinabalatan ko na nga ni dyan yung kamansi. Talagang mahirap lang talaga dito kasi nga medyo matrabaho talaga yung pagluluto nito. Makalipas nga ng ilang minuto ng pagbabalat ay rin na nga natapos na rin ako sa pagbabalat. Kaya agad ko na itong biniya kasi nga alisin pa natin alibuto nito kasi nga pag hindi natin inalis yung alibuto nito ay talagang mahirap pakuluan. Sa hindi nakakaalam ng alibutan mga katamad ayun yung matigas na parte ng kamansi na nasa gitna. Kung sa gulay na lang ka ay naalis din yung gitna, ganun din ang gagawin natin kasi magkaparehas lang din naman sila ng katangian. Kadalasan dalawang luto ang ginagawa ko dito sa kamansi mga katamad na kung saan yung isa ay niluyahan at yung isa naman na ginataan. Hinimay ko na rin nga pala dito ito mga katamad kasi nga gagawin na natin itong ginataan. Kailangan talagang himay niyan mga katamad kasi nga pag hindi natin ito hinimay talagang mahirap talaga ito pakuluan. At makalipas nga ng ilang minuto ng paghihimay mga katamad ay agad ko na rin kinuha yung kairan kasi nga magkakain na nga pala ako dito na niyo. Makalipas nga ilang minuto ng pagkakain mga katamad ay rin na nga inumpisahan ko na rin nga itong pagkain. Naglagay ako ng isang basong tubig mga katamad tapos inumpisa ko na rin pala itong pagkain. Nilagay ko na rin pala dito itong mga katamad kasi nga ibubukod natin to para panlagay natin to mamaya kapag lumambot na yung kamansi pinakuluan natin. Naglagay din pala ako dito ng isang basong tubig mga katamad kasi nga papakuluan natin itong kamansi sa asin. Sinali ko na nga ni pala dito mga katamad yung pangalawang gata. Pasensya na nga ni kaya di ko nga ni yung nabidyohan. Nagdurog na nga ni pala ako dito ng 4 na perasong bawang mga katamad kasi nga ilalap natin to sa ating kinataan. Hinahaluan ko talaga yan mga katamad ng bawang kasi nga dagdag lasa tapos pampabango pa sa niluluto. Naglagay na rin pala ako dyan ng asin mga katamad. Tansyahan na lang nga ni pala yung paglalagay ko dyan ng asin. Naglagay na rin ako ng magic syrup dyan mga katamad. Ganon din sa asin, tansyahan lang din naman yung ginawa natin dyan. At nung lumambot na yung kamansi natin mga katamad ay agad ko na rin pala nilagay dyan yung unang gata natin na ginawa. Nilahat ko na nga ni pala dyan yung gata kasi nga sabi nila mas maraming gata ay mas masarap. Sinabay ko na rin pala dito yung ceiling green dito mga katamad kasi nga mas masarap talaga pag may ceiling green. Isang pirasong ceiling green lang mga katamad na nilagay natin dyan kasi nga may mga kapatid tayong bata nakakain. At makalipas ang ilang minuto ng pakuluan mga katamad ay naluto na nga na ang ating kamansi. Salamat sa panonood. Ingat kayo mga katamad. Aray!